Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Morning, Kuya. Good morning. Simple lang ha. Give good morning. Kita mo naman, aga nito. Aga nito. Ito ang tinatawag na... Ayan ha. Kayo ba naniniwala ba kayo na na masama ang kape pag wala pa laman ang tiyan mo? Mas maganda raw talaga. Kasi Kakain masarap muna. ang coffee pagka Sa umaga. bagong kain. Bagong kain. After mo kumain, hindi yung wala pang laman ng tiyan. Kumain ka na ba, Kuya? Hindi, pero kasi ugali natin Kumain yun eh. ka. Ugali natin yun eh. Nauna yung kape. Nauna ang kape. Diba? Kape mo muna. Pampagising. Sa pagising mo na umaga, kape ka agad. Wala pang laman ng tiyan. Kaya nagiging acidic tayo madalas. Well, umpisa natin. Kagaya ko na sinasabi namin sa inyo, bago kayo lumabas ng bahay, ano man ang inyong gagawin. Today is Wednesday. July 27. July 27 na. Kayo muna po yung manalangin bago kayo lumabas ng bahay at magtagubilin. Huwag natin kalimutan laging magpasalamat for another day. Diba? Pagdilat ng mga mata natin, masabi, oy, salamat po, buhay pa ako. Diba? Meron pa akong lakas, may pagkakataon para muling makabalik sa trabaho, makagawa ng obligasyon sa aking pamilya. Diba? Dapat i-appreciate natin every second na pinagkakaloob sa atin. We can never tell. Bukas makalawa, papaalam na rin tayo. Papahinga na rin tayo. So, appreciate din natin yung mga taong nasa paligid natin. Appreciate natin yung mga kung anong meron tayo. Minsan, we tend to forget to say thank you. We tend to forget to say I love you. We tend to forget to say, diba, I miss you. O Sorry. I'm sorry. Diba? Kung Thank merong you. mga pagkakamali. Minsan, nababaliwala natin yung mga, kasi alam natin, nandyan lang. Kaya nababaliwala natin, parang hindi natin na-appreciate until after na nawala sa atin. Nawala. So, mas maganda ho, ika nga, ay, lalo na, mga anak, mahalin nyo, magulang nyo. Kasi alam mo, napakagandang virtue nun, na yung mga anak marunong, gumalang, rumispeto, magmahal sa kanilang mga magulang. Dahil yan ang unang utos na may pangako. Children, obey your parents in the Lord. Ayan, Honor isa sa thy mga father. Honor Fourth thy father and thy mother. Dahil yan ay isang bagay na alam mo, ang nagmamahal na magulang, wala namang wala naman niyang iisiping masama para sa kanyang anak. Minsan lang, tayong mga anak, di natin naiintindihan lahat. Pagka napaghigpitan, akala natin, diba? Akala natin, kasi parang masyadong overprotective lang, masyadong nag-OA or things to that effect. Pero, alam nyo, isipin ng magulang, syempre, para sa inyo, para sa kapakanan nyo. Bagay kayo, mga bata pa kayo eh. Eto si Talia. Bagay ngayon, marami na ngayon. May representative na din sila ng iba't ibang era. Di ba? Meron na-realize na rin nila. Kailangan meron ka ding representante ng kabataan. Na yung mga kabataan ngayon, sila ang nagpetisyon para alisin ang curfew. Yes. Dito sa ilang mga pangunahing mga city na naggawa ng ordinance about that. Nakakuha ng TRO. And they Nakakuha were ng able to get a TRO. Diba? Kaya yung mga city like Manila, Nabota. like Quezon City, Nabota. nabotas yung mga kung saan pinapairal yung ordinansa ng curfew sa mga menor de edad. Ay ngayon yan? Wala ngayon. Dahil sinasabi nila, nawawalan kami ng kalayaan or things to that effect. Well, it works both ways eh. Siguro kailangan dun sa mga punto na yun dapat natitimbang din eh. Dahil may mga bagay na tama. Merong mga masasabi natin mga bata pa lang responsable na. Diba? Na alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi ako as early as 10 years old, I'm already part of the decision-making body sa Household. pamilya namin. No? Ang
hindi lahat ng ang orientation ng tao, hindi lahat pare-pareho. And sa nakikita natin ngayon, iba kung ang dami na ngayon mga nagkalat kung minsan ng mga kabataan. Oo. Ang nakalat-kalat, nagiging biktima ng drug addiction, prostitution, etc. etc. Siguro yung primary nga din dyan, balik natin din yung paghihigpit ng mga magulang at yung pagsunod naman ng anak sa mga magulang. Noong araw, tanong mo kay Kong Erin, kami pagka sinitsitan ka, alam mo. Oo. Naabutan pa ako kuya nung nakukuha sa tingin eh. Tinignan ka ng patagilid, medyo umayos ka, di ba? Pero ngayon, nanlalawit na ang litid ng nanay Labas sa na. kasis niya. Labas na mata. Takot pa yung nanay sa anak. Oo, di ba? Parang minsan makita mong masyado na marami ngayong mga sutil. Sa bagay yan, isang bagay naman yan, naka-stipulate naman yan sa mga sinasabi sa Bible na sa mga end times, yung panahon ng mga huling kapanahunan, ang tao magiging maibigin sa salapi, maibigin sa sarili, mga Mayayabang. anak magiging masuwain sa magulang, marami ngayon mayayabang, mga palalo, marami mga yan. Yan? Kaya makikita mo na lahat yan na nangyayari talaga. And one of those is yung pagiging masuwain ng anak sa magulang. Kaya marami matitigas ang ulo Tigas ngayon. ulo. Mga bata, sarap kutusan, di ba? Pero, yun, may batas, di ba? May batas kayo na ginawa na hindi mo pwedeng paluin ng bata. Alam mo, may mga bagay kung minsan na kagaya nun, sa Bible, ang nag-uurong ng pamalo sa anak niya, hindi mo napopot ka dun sa anak mo kasi may kamangmangan sa bata na kailangan na masaway mo nung pamalo na hindi niya maintindihan kasi it's a matter of like kung minsan parang may matatandaan ka lang that you're not supposed to do that. Diba? Yun, hindi mo pa, wala ka pa sa full na wisyo Pero yan, kinocontend rin may batas din regarding that. Kasi naman, meron din naman mga magulang Sobra. na hindi naman natuto ng di ba? Binubugbog. Abuso naman. Kung paluin naman yung anak, Hanggang black and blue. oo, hindi. Yung isa o dalawa Oo, di ba? Ganon. That's practically maling-mali naman yan dahil yung mga ganong magulang dapat talaga inuuntog sa pader. Di ba yung mga ganong klase ng so talagang babalansihin mo Kasi merong bagay na magbe-benepisyo ka out of this. Kagaya na, yung curfew. Di ba? Sa mga minor de edad. Yes. But on the contrary, meron din namang ibang kasi meron din namang ibang maaapektuhan. But it's a matter of like weighing things out. Then that's why kailangan yung bang very prudent ka, mas ka talagang maraming bagay ka na parang yung hatol ni Solomon, 'di ba? Sige, ayaw. Sa'yo ba yan? Hatiin Sa'yo? na. Hatiin natin sa gitna. But it's a matter of like malaman mo kung alin ba talaga doon sa dalawa yung nanay niya. Diba? Yung totoong nanay, hindi. Bigay mo na lang sa Ayaw kanya. pa hati. Yung hindi totoong nanay, sige, Sige, hatiin. hatiin mo. Kaya ngayon, alam mo, ang sabi ng iba, ba't ba marami ang masama kaysa sa mabuti? Kasi parang, ganun yung ano ba marami ngayon? Parang mas marami ngayon yung salbahe kaysa sa mabait. Ganun ba? Nagiging exception. Ang mabait. Mabait, ganun. Dito ba? Parang ilan ba mabait dito? Well, yan ba biblically speaking, totoo ba? Ano ba sinasabi ng Bible dyan? Yan ang umpisa natin dito sa ating umaga, sa ating Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. Sa iba, mas convenient yung gumawa ng masama, kaya mas maraming masama. Alam mo kung bakit ganito yung kasi. Gumawa ka ng isang cabinet kung ikaw ay isang anluwage o karpintero,
lilihahin mo yon, kakatamin mo, tapos papako mo, tapos lilihahin mo, tapos gagawin mo, lalagyan mo pa ng ng mga tornilyo, ng mga bisagra, pagkatapos lagyan mo pa ng salamin, tapos pininturahan mo, kaya binarnisan mo. Siguro sa linggo bago mo natapos eh. Pero meron dumating na inggit, kumuha ng palakol, pinagwawasak. Wala pang medya ora yung wasak na yun eh. Kaya mas madaling gumawa ng masama kaysa sa mabuti. At ang paggawa ng mabuti, it takes time. It takes effort. Moral effort. Moral determination para gumawa ka ng mabuti. Pero yung masama, walang prinsipyo yung masama. Kahit saan mapunta, pwede eh. Kaya yun ang nag-i-explain, mas mahirap gawin ang mabuti kaysa sa masama. Kaya nangyayari, ang mga tao nahihilig gumawa ng masama. Yun. Di ba mas madaling magnakaw kaysa maghanap buhay? Pag nagnakaw ka, pag nakatsyempo ka, 4 na milyon. Pero masama yun. Mas madaling gawin ang masama kaysa sa mabuti. Kaya mas marami ngayon ang masama kaysa sa mabuti kasi yung iba ayaw mahirapan. Ganun yon, kapatid. Basahin natin. Sa 3:19 ng Juan, ganito nakasulat. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Ayun, maliwanag yan, ano? Merong mga tao masasama, kaya mas marami sila, ayaw kasi nilang masaway eh. Pero kung papasaway lang ang tao, hindi tayo magiging masama kung papasaway tayo. Ayaw kanilang lumapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang gawa. Yun ang aking masasabi sa iyo, kapatid. Sa tanong mo, bakit mas maraming masama? Kasi mas madaling gawin ng masama kaysa sa mabuti. Salamat po, Brother Eli Soriano, at sa mga ibig na makapakinig ng iba't ibang mga pagpapahayag, mga tanong sa buhay, mga iba't ibang mga bagay na dapat nating malaman, relating things sa mga sinasabi po ng banal na kasulatan. Panoorin niyo ang mga programa ni Brother Eli dito po sa UNTV, at ganoon din pwede niyo pakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Araw-araw yan. At siyempre, andyan din ang mga social media, ang Facebook, ang Instagram, ang ating website. Nandyan din po yan. Pasyalan nyo lamang. Anong oras na? 5:24. Ang bilis ah. 5:24 na agad. Kaya kailangan ng isang quick meal dyan. Isang quick meal ba? Oo. Walang audio. Isang biglaan isang biglaang mabilis. Third day ngayon, kuya, ng Toge serye. Toge. Hindi pwede sa'yo yan. Ay, pwede rin. Ha? Kasi aariban na naman ng gout mo. Bahala, wala na tayong magawa eh. Sumuko na ka laban. Sumuko na ako sa laban. Ganun ba? Parang... Idaan na lang sa workout. Oo, pwede yan. Diba? Pwede. Sa medication. Tiisin mo na lang. Saka diet. Kailangan medyo strong determination. Yun. Kasi kuya, ang natin ngayon is pansit de toge. Pansit De toge. Walang de toge. Sarap nun ah. Alam mo, masarap yung toge sa lumpia. lumpia, With suka. Yun ang day one natin. Hindi, yung lumpia. yung lahat ng mga sangkap mo na yan, doon sa pansit mo na yan, yun ang gagawin mo lang, yan ang gigisa mo sama-sama. Yan ang ibabalot mo. Wala yung pansit. Lumpia na yan. Yun ang day one natin, kuya. Ganun ba? Nagawa Sa Toge serye. Toge sa Toge series. Toge serye natin. So ngayon, ang pansit de toge. Oo, pansit de toge. Ano Tapos, ingredients? okay mga kasangbahay, ito ang ating ingredients sa paggawa ng ating pansit de toge. Siyempre, meron tayong toge and we also have pepper. Carrots. And meron din po tayong beans. Ayan ang beans. Tapos lettuce, lettuce. Lettuce ba yan or cabbage? Lettuce yan, di ba? Cabbage. Okay. Tapos meron din Red tayong onion at garlic. Okay, paano gawin tong pansit de toge, Kikay? Okay, mga kasangbahay, ito ang proseso ng paggawa ng ating quick meal. Unang-una, ilagay ang ating sesame oil at garlic.
mainit na pan, ha? Mainit na pan. Tapos ayan, ilagay na ang ating carrots, ang ating Baguio beans. Paghaluin lamang ng mabuti at ilagay ang ating onion leeks. Okay. At ang susunod naman, maglagay tayo ng tubig at ang ating bidang-bida ng toge. Oo. Tapos maglagay tayo ng toyo para mas malasa. Tapos ayan na, ilagay mo na dyan ang ating Pechay Baguio. Ayan, ilagay na yang ating bihon. Ayan, initin lamang, ikalat at paghaluin. At yan na ang ating pansit de toge. Oo. Pansit de toge. Pansit with an S. Oh. Napakasarap, parang gusto kong tikman. Puro bawal eh. May cabbage, may toge. Wala, hindi pwede kainin. Ako, alam mo, masarap ako magluto ng pansit. Wow! Eh, puro kwento lang tayo. Dapat nag-watch or Mabuti nga, kinukwentuhan ko pa kayo. Di ba? Gusto pa ninyo kumain. Pabibisyo kayo talaga. Kinukwentuhan na nga kayo. Hanggang kwento na lang, no? Hanggang kwento na lang. Ayan na, meron na nga eh. Meron ng pansit eh. Di ba? Minsan, ako magluluto ng pansit. Yes! Pansit na... Gaano kadalas ang minsan? Ha? Aba, Kailan yung yan ang minsan? ano. Kailan ang minsan? Kailan ang minsan? At least kahit minsan. No, diba? Si Kikay na lang ang mapuntahin muna natin sa palengke at makabili ng sangkap. Oh. Ayun. Bili ka ng sangkap. Good morning, Kuya. Ako si Rose Malate. Ang kilo ng aking isda ay dilis is 120 kilo. Dalagang bukid is 120 ring kilo. Dalagang lapad, 140 kilo. Bayita is 140 ring kilo. At yan po ang presyo ng aking mga isda. Good morning, I am Antonio Pornea. Ang mga presyo ng bigas ko ay mababa lamang. Meron kaming 27 pesos, NFA rice yun. Meron kaming 32 pesos, NFA rice. Meron kaming 38, high-end variety na po yun. Yung pong nakikita nyo mataas na presyo ng mga 40, 44, 50, mga high-end rice po yun, mga dinorado po yun, kaya mataas ang presyo. Stable po ang presyo ng bigas sa ngayon. Wala pong problema sa bigas. Kahit po months ngayon, mura po ang bigas ngayon. Yan po ang presyo ng bigas sa retail market. Thank you po sa Good Morning Kuya. Market. Okay, mga kasangbahay, ngayon alam niyo na kung magkano ganun. ang presyo ng ating mga isda at bigas dito sa retail market. At maraming salamat po muli sa ating mga vendor na nag-substitute sa beauty ko kasi na-confine ako due to food poison. Kain na kain. Oo, kain na kain, nadala na ang beauty. Talaga na food poison ka? Oo nga, kuya, hindi ko inaakala of all the people ako pa yung na-biktima. Ano kinain mo? I think it was the chicken, you know. Saan? Sa farm. Ayan. Talaga. Kaya, Baka hindi mo niluto yung chicken. Or baka siguro kuya nasabik ako masyado, hindi ko na-feel na undercooked pala. Uy, ngayon medyo pag-ingat din yung mga kababayan natin sa mga lamok. Ang dami na naman mga incidents ng dengue. Yes. Ang dami na naman Kuya. mga incidents ng Lalo na dengue. ngayon, maulan Pati na sa naman. iba-ibang mga provinces. So, pakiingatan lang. Yung mga pwedeng panggalingan, yung mga ano? Yung mga stagnant water. Oo. Linisin nyo yung ating paligid. At bago ang lahat, Rina. Kuya, kailangan magpasalamat muna tayo sa ating mga sponsors. Kaya Good Morning Kuya would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol and live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning, Kuya! Would like to thank New Moms. Maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. Osteogard tulong iwas osteoarthritis sa Osteogard. Go, galaw! Wow! Yun. Pwede naman palang meron. Oo. Oh, Rina. Anong exercise? 5:34. Kuya, kakaibang exercise naman tayo. Facial natin. exercise. Ha? Facial? Yes, kuya, kasi di ba problema natin ngayon yung na-expose yung ating mukha sa mga UV rays, mga ilaw, ganyan, sun. So nagkaka-wrinkles tayo, tsaka damage dun sa ating Para skin. paparinig ka. Ay, hindi. Hindi, Bakit kuya. ako? Di naman ako- Yung may mga Oo nga. problema sa eye bags, Oh, yeah. sagging skin. Paparinig ka talaga. Eye bags. Oh. Ito yung mga ginagawa kasi ng mga Wrinkles. celebrities sa Hollywood celebrities natin na Hindi naman, exercise una-una, na wala ginagawa ako sa nila. Hollywood. Pangalawa, hindi naman ako celebrity. Nasa TV ka naman, kuya, di ba? Sabagay,
Oo. Ayan, kung sa ating katawan daw, kailangan nag-weights tayo para ma-firm yung ating mga balat. Magwe-weights din yung mukha mo? Hindi mag-weights, kuya. akala ko Kailangan mag-weights. lang Tatali sa i-stretch mo dumbbell. siya. Oo. I-stretch mo, gaganon-ganon yun. Hindi naman. Gamit lang yung fingers. Ganun. Talaga? Oo, kuya. Unang-una yung sa mga wrinkles daw natin. Pwede daw natin gamitin yung the owl exercise. The Yung owl. ginagawa nila dito, parang naka-C ka lang, C formation. So yung isa nasa eyebrow mo, tapos yung isa nasa cheek mo. So ganyan yung the owl formation. Tapos nakatingin ka sa taas. Habang nakatingin ka sa taas, isi-stretch mo yung eyebrow mo. So yan. Oo. Pampatulong daw yan para ma-firm Ganyan? yung inyong mga forehead for anti-wrinkles Pagka daw pala yan. tinignan mo yung sarili mo, Ba, may nakita ka pa ng gumagawa na ganyan. Sabi, para kang tanga. Hindi, kuya, gawin mo lang yan privately, diba? Wala ng kamay, gano'n na lang. Sabi nila mas maganda daw kapag merong support dito sa baba. Para hindi sumama yung ilalim. Ayan. So, gagawin mo yan, pwede mga 20 reps. Depende kung ilan yung gusto mo, diba? Hanggang ilan yung kaya mo. Aside from that, pwede rin yung naka-relax yung face mo, naka-close yung eyes. Huwag niyo akong pagtatawanan na. Close yung Naka-close eyes? yung Oh. eyes, tapos naka-smile kayo. Tapos stretch nyo lang yung, ano nyo, Ano yung gagawin? eyebrows nyo. Ha? Ganyan, totoo yan, kuya. For eyebrows daw yan. Meron din na circling the Di eyes. ba lalo nakaka-wrinkle yun? Hindi, kuya. Nakaka-firm daw siya dito. Habang ginaganon Sabi. mo? Ang hirap. Sige, ikaw, Nakaka-firm daw go, siya. go. Hindi. Yan, bagay sa'yo, tingnan. Magawa at the same time nakasmile tapos gumagano. Oo. Hindi kaya. Kag ginagawa mo na nga eh. Ayun, Oh, see? ginagawa mo na. Ginagawa mo na yan. Tapos yung sa may mga problema sa eye bags naman nila, circling the eyes, ginaganon-ganon lang. Yes, kuya. Kasi Ayan, for ginagawa ko yan circulation Ay, daw to. ginagawa niya sa facial. Ginagawa ko Good yan sa sarili ko eh. circulation. Counterclockwise. Pero alam mo, may mga bagay kung minsan, talaga yung, totoo din yung touch therapy. Yeah, Touch totoo. therapy. Pag, ano yan, maganda rin yun. Touch Lalo na sa therapy. mother and babies. Oo. Kaya lang, mahirap yung sarili mo lang. Dapat iba. Mother and babies, di ba may mga ganun Oo. sila, touch therapy. Actually, ano yan, ano Meron din ginagawa? silang, ayan, Tawa eye ng bags, di ba, tawa yun. problema mo. Meron din yung double chin naman. Di ba? Jowl buster ang tawag nila dito. Ano ginagawa? Ginaganyan, kuya. Tinatap lang to. Yung mga celebrities, ginagawa nila to, di ba? Kaya pala yung asawa ko, nakikita ko madalas ganyan ng ganyan. Ginaganyan, jowl Tapos buster. ganyan ng ganyan sa mukha. Yeah, yan yung susunod ko, Ha? contouring naman. Ganun ba? Contouring exercise. Para Kaya pala naman dito sa mga cheekbones nyo, cheek kasama area. yung leeg. Yan, o. Kasi Kasama yung kasama to leeg. na ano. Pwede Paano kasi yung iba ginagawa? top Pag lang, ganun. ganyan. Yung iba palabas, kuya. Ito naman ginaganyan na pagka binatukan ka ng bata, gumagawa. Ganyan. Tapos ito for the cheeks, kuya. Lalo na ako, kailangan ng contour. So kaya pala lagi kita ginaganyan ko nakakita siya ganyan ka lagi. ng ganyan. Pinapaganyan ko pa sa iba para mas malakas. Joke ako? lang, kuya. Pero meron, Try natin. baka forever nang may contour yun. Di ba meron sa China, nabalitaan niyo ba yun yung sampal salon? Ay, hindi ko pa. Yung alam. ginaganon-ganon siya. Ah, Japan ba yun? Yung sinasampal-sampal Baka yung pang mukha contour niya. Sa din Japan yun. yun. Pang ano daw, pang exercise yung mukha. Kada sampal Ang na sakit may ng ano. So yan, Ano ba kuya. yan? Scientific ba yan? Yes, kuya. Confirm daw tsaka circulation Hindi, alam mo around rin, the face. kuya, may binibenta yan yung lalagay sa mouth. Oo. Yung guard na may pressure para lalabanan mo. Kung hindi, ano yung ano mo. So, na-workout talaga yung muscles. Ganon Ayan, ginagawa. kuya. Daddy ko, Daming naisip. ganun siya. Ano? Ganun ang ganun. Umeffect. Ito. Ayaw ko, di ko ginamit eh. Ayan, kuya. wag Yun sa yung akin. mga facial exercise natin. Ito. Ah. Tingnan natin sino ang makagawa. Pwede ba ako kahit na hindi nakaskirt ako? Ha? Ganito. Wala. Paano? Parang Dragon Ball Z lang. Ha? Wala. Hindi ko kaya yung Kaya mo yan! nakaskirt ako. Chico, ang kaya yan. Kaya ni ko. Try. Paano ba? Magkakaalaman na. Inom mo na Pag hindi ako makakain nito. Magkakaalaman na yan. Yan. Tapos Kuya, gagano. sa mga anak Ganyan mo mo. ba yan Tapos natutunan? gagano. Swing. Tatayo mo. Swing. Piling ko kaya ko yan. Ang cute ni kuya. Oh, ready? Kaalaman na to. Yan na to. Yan. Ay, ang hirap nito. yung Kaya mo yan. Oh. yung ankles. Yes, yan. 1, 2.
Nag-drum roll ka pa, oh. Hirap nito. Wala nang bawian to. Konti lang. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Tumalon eh. Last mo na yan. Si Diego. Kaya mo Diego yan. Go, Diego. Bakit nawala si Monica? Ano si Monica, di ba? Pasok. Gulay bang to? Ayaw na namang kumain ng gulay. Umiiwas sa gulay. O, ikaw. Hindi ko yung kaya kuya kasi naka-skirt ako. Gagawin ko, mag-practice ako sa Dahilan bahay. eh. Magpapantalon ako bukas. Ayun dahilan, no? Sige, sige. Ilan ba dapat ginagawa nun kuya sa isang araw? Para saan ba yun? Anong Saan mo ba kabutihan ay natutunan dudulot yun, nun? kuya? Ano? Saan mo natutunan? Lalang. Yun pala Kala ko naman kung may... Akala ko nga sa mga Hindi, anak ginagawa ka lang namin, squatting. ginagawa namin exercise. Para saan kuya? Sa legs, Legs. buttocks, strings, but Tapos, lalang. for martial art. Oh, ay, pampalakas ng ano. Oh, ikaw na eh. Oo, kuya! Ngayon ka lang bumaba. Hindi nagpa... Ang layo ng itaas. Oo. Ay, sorry, wala pa pala ako naman. Ayun, kuya. Ano meron? Kasi tayong ipapakita isang kakaibang grocery, kainan na nakita natin. Nakakita ka naman ng kainan. Nagkakain ka na naman ulit ngayon. Ha? Talaga ka, pag pumayat ka na, kain ka naman ng kain ulit Hindi, eh. para kay Rina yan actually, kuya. Pero kakaiba kasi to, kasi hindi lang siya basta-basta kainan at grocery dahil may kakaibang feature itong nakita natin. At para malaman nyo nga ito, panoorin nyo po ang iba ito. Teka, bumper muna ako. Wait Bumper lang. ka lang. Dahil sa kanilang kondisyon, limitado lang ang oportunidad na makapagtrabaho ng mga individual na may autism. Kaya naman, naisip ng pamilya Canoy from Quezon City na magtayo ng isang negosyo para matulungan ng mga tulad nila na makapagtrabaho. Yung pinaka-driving force talaga for us, yung kapatid ko na si Jose, he's 22 years old and he was diagnosed with autism spectrum disorder nung 4 years old siya. We wanted to put up a business na kumbaga kanya talaga and yung mga kasama niya sa magiging trabaho niya, tanggap siya for who he is in spite of his condition. And yung mako-continue naman yung mga na-learn na niya previously, yung magagamit naman niya yung natutunan niya. Noong una, balak sana ng pamilya na magtayo na isang convenience store para kay Jose dahil sa hilig nito na mag-organize ng mga gamit. Pero after consultation with this therapist, nag-decide sila na maglagay na rin dito ng isang kainan para makatulong na din na ma-improve ang kanyang communication and social skill. So, syempre, having a cafe setting is really going to be pushed to converse with customers or to listen to his customers. Malaki yung component na nagsusocialize nga and communicate siya. Pero we still have the gourmet store. Bukod sa bilihan ng imported food products at kainan, nagsisilbi din itong venue for other people with autism na ma-enhance ang kanilang skill at capability na makapagtrabaho. Most of them po kasi they are part of their respective job readiness training programs in school. So kumbaga before sila dalhin dito, doon pa lang tinuturuan na silang maglinis or maghugas ng plates, mag-serve sa mga tao and to observe cleanliness at all times. So we just take it from there. Kung saan sila nag-stop sa training nila in school, dinadala lang namin dito, except that syempre dito this is the real thing kasi totoo yung customers namin. There are times na walang customers, so it gives them something to do na sila naglalagay ng price tag sa items, sila yung nag-organize, nililinis nila yung shelves, chine-check nila kung ano yung expired. Initially, when we started, all of them were our trainees. It took about a year, but now we have 4 individuals who are up for promotion. So, kumbaga, nakitaan na namin sila ng, meron na silang
kasanayan na parang hindi na namin sila masyadong pinaprompt or tinutulungan. Parang nananavigate na nila yung way nila around the cafe na sanay na sila. And ito yung mga individuals na nabibigyan na talaga namin ng salary or ready na kaming i-recommend sila for real jobs talaga. O diba, sobrang nakaka-inspire talaga na merong mga ganitong klaseng business na pinagkakatiwalaan nila. Even yung mga akala natin, hindi kayang gawin ng iba nating mga kababayan with autism. So talagang nakaka-inspire. Nung cafe, ano siya, bata pa lang siya, tapos gano'n na yung gusto niya na klaseng So, hindi lang sa kapansanan business, yung di ba? ma-achieve. Na makakatulong pa siya. Kasi alam ko yung kapatid niya may autism din. Kaya na-inspire sila to put up a business na makakatulong din sa mga may autism na bata. Kasi parang may explanation sila bakit puzzle cafe. Kasi meron parang exercises yun ng mga autism parang ganun. Tapos yung food din nila doon, yung mga pwede lang sa mga may autism. Pwede lang sa mga autism. Nakita ko nga may sign, parang gluten-free. Oo, parang gluten-free yata. Hindi ko alam yun, no? Meron palang mga pagkain na hindi na bawal sa kanila. Bawal sila ng high sugar, ng wheat. Mga gluten. Yeah. Kaya kailangan special food. Makadalaw nga dyan minsan. Go. Oo. O ano next? Wala pa sila kuya na na-delay sa hagdanan. Na-traffic. Pwede, teka lang, word for the day muna tayo. Word for the day. Remonstrate. Verb. To object, protest, reprove, rebuke, argue, or plead against. Example sentence. The lawyer made a huge mistake when he decided to remonstrate with the judge's decision. In Tagalog, tutulan o salansangin. Remonstrate. Pag-isipan nga natin remonstrate. Remonstrate. Bigay ka isang sentence. Remonstrate. There are times that I want to remonstrate against the rules. Ha? Demonstrate. Iba naman ang remonstrate. Mali yung pagkakarinig ko. I'm so sorry. Remonstrate. Oo, pero sila Kuya at Angela ready na. Yun ang alam ko. Ikaw nililis mo yung usapan. Mamaya pag-isipan, babalikan kita. Babalik po ang Good Morning Kuya at ang oras po natin ngayon ay 6:25 na at meron po tayong bisita para sa ating ikonsulta mo. Ang hacking ay isang klase ng computer activity kung saan walang pahintulot na pinapasok ng isang tao ang server o data system ng isang computer. Karaniwan ay hindi maganda ang impresyon natin dito dahil sa madalas na pagkakataon ay ginagamit ito sa hindi mabuting gawain. Pero hindi laging masama ang hacking. Sa katunayan, sa ibang mga pagkakataon ay napapakinabangan ito. Kung paano? Yan ang ipaliliwanag sa atin ng ating makakasama ngayong umaga. Good morning! Good morning! Good morning po! Kasama po natin na isang IT expert, si Romel Duldulao. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hacking. Dahil alam natin na Romel, pag pinag-uusapan hacking, negative connotation kaagad nang gugulo sa system, no? Ito ba ay tamang impresyon o mali? Actually, back in the early days po, hacking is actually a good thing. Bali in the 60s and 70s po, kumbaga yung term na hacker actually in its official definition based on RFC 1392 Internet Glossary, it simply means any person who has an intention or an intimate knowledge of the inner workings of a computer system. So with that simple definition, hindi siya malicious talaga. Okay. Bali, nagkaroon lang po siya ng negative connotation back in the 1980s. Bali, in 1983, nung po lumabas yung movie na War Games, depicting computer intrusion, and they referred to as hacking. And then on that same year,
bali meron pong gang of criminals who broke in the computer systems of the US and Canada. And then na-release din yung cover story about beware hackers at play. Pero in the original intention talaga, hindi siya malicious. Sa ngayon, masabi ba natin ang mga hackers ba ay hackers for the good or for the bad? Actually, meron pong classification ng hackers. Meron tayong tinatawag na black hat. These are the bad ones. And meron ding mga good hackers. They are the white hats. White and black. Kaya merong good and bad. At in demand ba? Kasi sabihin natin neutral yung term na hacker. In demand ba at makakahanap ng trabaho ba ang mga hackers? Actually, in these days, napaka in demand ng cybersecurity professionals. These are the white hat hackers. Kasi ngayon kumbaga mainstream na yung hacking. Almost there's a headline. Actually, last month lang nagkaroon ng major hacking in Japan, a largest travel agency. So good hackers are in demand to fight these bad hackers. So ang lumalabas, kasi outside of let's say a protected system, no? Ang hackers kasi kung titignan natin, ang tinetest yung firewalls mo kung maganda yung security mo. Sometimes ang ginagawa ng mga kumpanya, correct me if I'm wrong, they hire also hackers, no? Na kung may mag-intrude, sila rin yung active defense no sinasabi. Actually, marami pong company, meron silang resident hackers and they also contract with third parties. May mga organizations, especially in the financial sector, especially if they are complying with PCI DSS, the payment credit card industry, data security standard, require sila na magkaroon ng periodic vulnerability assessment or ethical hacking annually. Sir, di ba meron kayong tinatawag na ethical hacking? Correct. Ano-ano po ba yung mga benefits kapag ikaw ay nag-aral ng ethical hack? For the ethical hacker practitioners, as I mentioned earlier, isa to sa kumbaga highly paid IT discipline. And then for the companies practicing ethical hacking, kumbaga nagkakaroon sila ng assurance on the security posture of their company. Especially ngayon, kumbaga walang company na immune sa hacking. So kapag nagpa-practice ka ng ethical hacking, kumbaga you outpace the hackers. Kumbaga you hack yourself first before the bad hackers do. Go ahead. Ako may tanong rin ako. Yung tanong ko rin, sir, kasi yung mga, yun nga, na-discuss natin kanina, yung mga hinahire ng mga certain companies na mga white hat hackers na tinatawag nila. Pero bang meron ba silang sinasabing specific na certification dito sa mga white hat hackers that, entitle them to hack talaga? Yes, actually may mga global certification. Ang pinaka-popular, yung from EC Council, it's the Certified Ethical Hacker. And then meron din yung CISSP, Certified Information Security Systems Professional. So maraming certifications. May eskwelahan ba paano mag-hack? Kasi is this self-taught or do people, let's say we want to promote white hacking, is there a school for people who want to learn how to hack, no? As a profession? Actually, it's a training organization. Yung example is the EC Council. And then there's also the popular yung e-learn security. And then there's a pre-training, a massive online course called Cyberary IT. So pre-hacking training siya. So may eskwelahan talaga. Para maging kasi akala ko before, hackers is just people who just sit in front of the computer and then suddenly play with the computer and just enter. Actually, yung negative side na yun, kumbaga nag-prevail in general public because of the mainstream media and popular culture. Anyway, interesting topic ito. I'm sure we'll talk to you more about hacking in the next mga episodes of Good Morning Kuya. Any messages po sa mga gusto mag-aral? Well, to the cybersecurity professionals, I'm appealing to use our God-given talents to become part of the solution and not part of the problem. Okay. Maraming salamat, Romel Dulao, no? Isang IT expert. Diego, Kuya. Okay, good morning! Kasama natin si
Sir Delio Aceron II ng PhilHealth. Okay. Sir Delio, merong mga mangunsulta sa atin. Si Tatay Fernando Ginto, 63 years old, mula sa Santa Mesa, Manila. Magandang umaga sa iyo, Tatay. Magandang umaga po. Tanong ko lang po tungkol po sa PhilHealth. Kung sakali po bang ma-hospital ako uli, mako-covered po ba ng PhilHealth yung pagkakasakit ko? Kasi last year po, na-covered na po nung matake ako. Sinagot po ng PhilHealth. Ngayon kung sakali po bang maulit yung pag-atake ko, sasagutin pa rin po ba ng PhilHealth yun? Sige po, yes, Sir Delio. sasagutin pa rin po yan ng PhilHealth. And pag ikaw po ay PhilHealth member, sa loob ng isang taon, you have 90 days hospitalization benefits. 45 days po nun, exclusive sa member, another 45 days to be shared ng inyong qualified dependents. So inatake po kayo last year, basta kayo po ay regular na PhilHealth member, and kung kayo po ay senior citizen, automatic na kayo po ay PhilHealth member na po. Kailangan lang po marehistro kayo para po ang inyong pangalan ay nasa database ng PhilHealth. Okay po, Tatay. Senior na po ako. Opo. Senior na po ako ngayon, tsaka nagulog po ako ng lifetime na po ako. Matagal po ako nagulog sa PhilHealth. Okay, ganito po yan ha. Pag kayo po ay lifetime member, kayo po ay makakuha ng PhilHealth Lifetime ID kung siya po ay magsasubmit ng PhilHealth Membership Registration Form, and ipoprove niya dalawang bagay. Retirement age set by law, so 60, so senior citizens ID, and pruweba na nakapaghulog po kayo ng at least 10 years o 120 monthly contributions. So yun po. Pag nasabit nyo po yan, makuha nyo po yung PhilHealth ID. Okay po, Tatay. Meron na po akong PhilHealth ID. Ang tanong ko lang po kung sakali po bang yung aneurysm ko ay biglang sumabog at hindi na po yung high blood ko, bigla sumabog, yun po ba mako-cover din? Yes, pag na-confine po kayo sa mga accredited hospitals, private at government po yan, inpatient benefits po, covered naman po yan sa PhilHealth. Alright. Maraming salamat sa inyo, Tatay Fernando. Apo. Okay. Sir Delio, ano pong bago natin ngayon sa PhilHealth? Well, nais ko lang po i-announce na ang PhilHealth NCR South, covering the areas with lahat ng employers sa Pasig, Pateros, Taguig, Makati, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa. Magkakaroon po ang PhilHealth NCR South ng on-site electronic premium remittance system registration. Pipili po kayo ng isang araw from August 1 to 5, 2016. One-time registration for each employer. At ito po ay gagawin sa New Riviera Hotel, sa Gen Hotel, formerly Traders Hotel, located at 1300 Traders Hotel, Manila, Ross Boulevard, Pasay City. So pinapa-announce po yan ni OIC Senior Manager, Dr. Bernadette Lico. Okay na po? Yeah. Ayan, maraming salamat Sir Delio Aceron II. Ayan. Ay, breakfast tayo Join us later. Thanks. Hello! Good morning! Good morning! Anong so, topic today, natin? ang topic natin ay vitamin D insufficiency. Ay, dito tayo sa kabila kasi meron tayong papakita na. So, vitamin D. Are you familiar with vitamin D? Di ba nakukuha yan sa sun? Yun ang alam ko. It's from the sun! From the sun! D for dog. Oo, vitamin D is actually very important because when we take in our calcium, hindi naman yan automatic na na-absorb ng katawan natin So kailangan mo ng carrier and that's your vitamin D. That's why it's very important that even if you want to prevent osteoporosis or you want to have strong bones, hindi lang calcium, kailangan may vitamin D ka. Kaya yung sinasabi ng daily sunlight exposure. Yes. So, but what happens is that commonly na ngayon na marami ring vitamin D insufficient kasi di ba nagsa-sunblock na tayo ng madalas. Yes. Tapos tayo palaging nasa office or in the car so we don't anymore get our adequate sunlight exposure and amazingly konti lang yung food na very rich with vitamin D. So unlike calcium, you drink your milk you have calcium there or you eat your bangus. But vitamin D, konti lang yan, Even
So it's so important to know if we have enough vitamin D in our body. Here we have a slide that shows ano ba yung signs ng vitamin D insufficiency. No? Yes. So if we have vitamin D insufficiency, it also can manifest in several ways. No? Can we flash that slide Yung that slide. shows vitamin D insufficiency or deficiency symptoms? Pero as a quick guide lang, yung mga patients with bone pain, no? It can present as bone pain, it can present as yung Jong. sweats, no? Yung Head sweats. Parang pawisin, excessive head sweats, no? It can also present, ayan. Hindi yan yun. Meron silang slide eh. They told me earlier, but they apparently hindi nila pinapakita. Hindi yan yun. So anyway, yung yung mga 7 signs that you may be vitamin D insufficient. For patients who have darker skin, usually yan yun, patient can have baka mas madalas na vitamin D insufficient sila kasi the darker the skin is, the harder the sunlight to penetrate, no? So you have less vitamin D absorption, no? Katulad ni Kikay, ni Thalia, kayo mapuputi kayo, no? So, yan. Another one is you feel blue. You're always sad, no? Kasi the serotonin is the brain hormone that improves your mood, no? So, vitamin D is a component of that. So, maaring palagi kang moody, maraming blue. So, Baka po, pag masungit ako, vitamin D. Kaya pala yung matatanda sabi, ano ba yan? Sungit mo na naman, di ka na naarawan. Ganun ba yun? Di ba? Masungit lang talaga ako kasi vitamin D insufficient. So are you saying that people who are dark are more masungit than people? Hindi naman. We cannot conclude that. Okay. But how about this, Kong? Yung 50 years old and older. I'm always smiling. So the 50-year-old subset also, kasi usually they're indoors already, so they don't have a lot of sun exposure. Unlike the children, no, the young adults, they play sports outside. The older age group, they're always in the office na, diba? So you're overweight or obese, no? That one kasi you have more fat and you need to have more coverage to absorb the vitamin D. Yeah. And then I mentioned earlier, your bones ache, you have head sweating, and patients who have gut trouble can also have vitamin D insufficiency because your vitamin D is also absorbed by our abdomen. So, yung mga may iliac syndrome, yung mga ganyan, hindi naka-absorb well. So anyway, vitamin D is very important not just because of our bones, but it can also help in preventing certain diseases like cardiovascular disease, autoimmune diseases. So it makes your immune system stronger to fight yung mga common cough, cold, no? It can also help fight influenza or flu. And then it can help also in repairing our DNA and other metabolic processes. So it's very important not just for the bones. So the next question is how much vitamin D do you need? Naiisip ko na. I can mental telepono you. Technically, if you have daily sunlight exposure for 15 minutes, that's enough. No? But when is the best time? Before 8 o'clock in the morning and then after 4. Kaya pagkatapos ng GMK, tatakbo na tayo lahat. Tapos hilera tayo sa EDSA, nakaganyan tayo for 15 minutes. Make-up pa yan. So, ano yan? Question, Doc. Let's say you don't follow the time schedule, but if you go out at 10, you can still. Okay, but you should minimize worry about the length of skin time. cancer. That's why, no? But if let's say you don't have, tayo, no? By the time we go out, tapos na yung 8 o'clock, no? And we run to our cars and go to work, then you can have vitamin D supplementation. It's important to get about 80 international units a day. So, pag tinanong sa akin, 80 international units, it's basically 15 minutes of sunlight exposure daily. And then you can have your regular blood test. I'm vitamin D insufficient. Kaya ako ito nabasa kasi I found out 2 weeks ago, nagpa-test ako, vitamin D insufficient pala ako. Pero masayahin ka naman eh. Ay, hindi. Masungit ako. Tanong mo sila. Anong klaseng test yun? Blood test siya. So, it's so important, no? No matter what the age is, it would be good to know how much vitamin D we have to prevent other diseases and to make sure that we have strong bones.
Yun lang. Thank you. Thank you, Doc. Oh. Thank you, Doc Pebbles. Interesting. Interesting. May tanong kayo? Okay. You've answered our... Yes, ikaw na. Yoy, breakfast! Okay, kasama natin si... Chef Norliza. Alright, Chef. Good morning po, Chef. Ano ang breakfast natin for this morning? Prepare ko po ang unconditional dish. Wow. Now, from merienda, nakasanayan natin, like turon, like palabok, ginawa natin siya ngayong breakfast. Ginawa breakfast. So Yes. ano ba tong dish na to? So yan turon, instead na banana nasa loob, we put chicken, Okay. marinated chicken. Marinated chicken. Yes. Pero nakabalot sa lumpia wrapper and yung sugar, Yes. no? Kaya pala nilalagyan mo ng sugar kanina. Okay, ano ingredients natin? So for marination, we marinate it with the tomatoes. For the annatto oil, minced white onion, minced garlic, and tinapa powder, egg yolk clean, and the vein shrimp, spring onion, and chopped chicken. All right. Yes. Yan pa. The unconditional main dish. Ito yung rice natin. And for the chicken natin. For the It's chicken. salt, pepper, tomato paste, ketchup, soy sauce, brown sugar, and of course, water. Yan yung Alright. ating ingredients. Yes. Unconditional main dish. Napaka-unique ng name, no? Unconditional main dish. Paano ba ang paggawa nito, Chef? Nitong ating unconditional main dish. So, yun. Ginawa natin is just putting an oil. Yan. And after that, putting the annatto. That's for annatto oil. Okay. After the annatto oil, ano next, Chef? Yan. Kinuha natin yung strain natin. Then, now we're going to use it with our tinapa rice. Tinapa rice, Yes. okay. Sauteing the garlic and onion. Okay. Tapos after yung garlic onion, ano yan, Chef? Yung rice? Yes, cooked rice na ginamit natin kung gusto natin mas mapabilis. Kaya pala Pero- makulay yung kanin. Yes. Okay. After the rice, Then after this, just saute it hanggang sa maluto siya maging okay yung rice Okay. natin. Then for the toppings, we use shrimp. Tinatay lang natin siya and marinate with the salt and pepper. For marination of chicken, yan, we did it with the tomatoes, ketchup, and now we're going to wrap it na. ito yung manok na nakita ko sa screen, napapanood nila, is yung marinated uncooked chicken, tapos binabalot mo sa lumpia wrapper. Yes. Alright. Para instead yun nga, instead the banana siya, ginagawa natin is chicken. Oh, chicken. Then, yun na yung nilalagay na natin yung brown sugar. Habang dini-deep fry. Yes. Para dagdag flavor, Chef? Oo. Ayan. Pagka deep fry, ano next? Yan. Ito naman para sa ating sauce. Gumawa tayo ng sauce gamit ang ating grilled bell pepper, puting milk, and saute lang. And then last one, the langka. At least, you can taste it na meron pa tayong langka sa ating turon. But still, kailangan hindi siya matamis. And now, that's our unconditional main dish. Unconditional main dish. And may Mayroon tayong mga pang-dessert kasama ngayon. Ba yan? Kasama? Gawa mo yan, Chef? Yes. Actually, yan ang ating kasama cake. Kasama cake na ginawa ni Chef. This one? Ito yung tikoy natin. Wow. Tikoy. Ikaw rin gumawa. Ito, pinagawa ko yung sa kaibigan ko. Pinagawa mo sa kaibigan mo. Teka lang, Chef. Lahat ng mga ginawa mo, paano to, kunyari, gusto mag-order sa'yo? Paano kanila makukontak? Paano ka makakontak? Okay, just contact me at my cellphone number. Yes, 0915-707-8551. Alright. Ano pa? And for the email address, you can contact me at narisa_ice_03@yahoo.com. Oy, sige. May babatiin mo, Chef? Wala naman. Sige, babatiin ko family ko, of course. Yes, and my best friend. Alright. Good morning Thank sa you, family at best friend ni Chef. Maraming salamat, Chef! Maraming salamat, Chef! At dahil dyan, nakakain na tayo. Pero puntahan natin si Kuya at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya.